Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Oh, yeah. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, yes, show to passion na naman po tayo. At ngayon po ay 18 ng June 2024. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. Ang oras, alas 11:05 ng umaga. Naku Lord, alam nyo talagang napakaswerte ho natin. Bagamat nagkakaroon po tayo ng mga problema sa lansangan, ayan, talaga nga naman hindi ako tinatantanan ng mga illegal parking sa amin, no? Ito yung mga dahilan kung bakit ako nawiwirduhan sa mga kapitbahay ko. Lagi na lang paborito nila yung tapat ko ang ginagarayan. Mantakin nyo ha, buti nga sana ko isang araw, siguro matitiis ko pa yon. Mga oras lang, di ba guys? Oras lang na hindi, syempre nakikipark, o sige may event, di ba? Kasi kami malapit sa covered court ng isang subdivision. Ang nakakasakit po ng ulo, yung 2 araw, 3 araw na siyang nakapark doon, ha? Feeling kasama namin siya sa bahay, di ba? Alam niyo guys, ito yung isang problema ko na talaga namang hindi ko maintindihan bakit yung aming mismong homeowners president ay hindi makatrabaho dun sa kanyang posisyon. Pero, ang sabi naman niya ay siya po'y bagong opera lang sa mata. So, iniintindi natin yan, no? Yung mga problema, sabi nga may mga problema yung aking mga kaagapay, pero okay lang po yan. Pero ang punto ko lang dito, bakit ganito ang mga tao, no? Irresponsable. Nakikipark ka na nga, hindi mo pa pinapaalam kung sino ka man lang. Ayan ho yung kinakatakot ko. Alam nyo, ang lugar namin ay hindi naman po pangmayamang lugar. At ang nakakaloka, yung napuyat po ako 2 days na, abang. Sino ba tong may-ari ng sasakyang ito? Sino ang driver nito? Ayan. Well, actually, mabait naman yung barangay namin. So, nireport ko uli sa kanya ang mga sitwasyon. Ako na nga yung reporter niya, di ba? Kita, nire-report ko sa kanya, ganito yung nangyayari, ganito. Ay, pakialam naman po kung sino tong mga ito. Ang sabi, nako, marami na ho, iba-ibang sasakyan ho ang napupunta sa amin. Minsan meron pa nga 1 linggo. Na, alam nyo, ito yung masakit di ba? Yung 1 linggo mong nakaparada sa inyo na hindi mo... Maria Josep! Matatakot ka, di ba? Biro mo, 1 linggong nando doon, di mo nakikita yung driver. Tapos tanungin mo lahat ng kapitbahay. Hindi ko nga alam sino ba yan. Yun yung masasakit na sitwasyon na nangyari sa akin. Buti kung lalaki ako, alam niyo naman, babae din naman ako, di ba? Siyempre, pinangangalagaan ko yung family ko, yung anak ko, yung aking mommy, di ba? At hindi lang po, buti na lang may mga kaagapay tayo na isang tawag ko lang, nandiyan na. Marami tayong mga friendship sa media na natutulungan naman po tayo. Yan. At syempre, isa na yung kasama natin sa Twitwina, isa yan sa mga, mga alipores ko na talaga naman talagang abot hanggang langit ang pasasalamat ko sa kanya dahil talagang natulungan niya ako. At hindi lang po yan yung mga partner ko rin sa labas na pagka minsan, kapag may mga special coverage na ganyan, ay nakakaagapay ko po sila. Maraming tumutulong sa akin actually na kaibigan, pero hanggang kailan na yung mga kaibigan mo magtsatsagang tumulong sa'yo. Minsan na pagbibintangan ka pa, di ba? Manta kayo, pagbintangan kang, meron kang yung mga ganon. Mga ganong, may mga tao kasing minsan, matatabil yung mga dila, hindi mapigil, bigla kang chichismis na ganon. Wala namang patunay. Yun ang mga nakakasakit ng ulo. Pero hindi na pwedeng lahat ng oras ako'y mag-explain tungkol sa sarili ko. Kasi ako'y isang mabait na tao, nakikisama rin ako. Sa lahat ng ayaw ko, yung mga personal ko ay masyado ng pinakikialaman. Kasi ang sa akin po, mapagmahal ako sa magulang, natural, marami akong mga tao na pinakikiusapan, na umagapay, para ako'y bantayan, di ba? Para yung aking
Yung aking mga kamag-anak, may kanya-kanya rin buhay. Pero syempre, pagkaminsan ay talagang inaano ko po sila. Pinipilit ko sila na tulungan nila ako. Ganun ho ako kalakas sa kanila. Kaya thankful ako sa Panginoon kasi hindi po ako nawawalan ng mga mabubuting kaibigan na kahit papano ay nagbibigay ng oras para ikaw ay tulungan. Yun lang po, talaga special tulong. Ito nga pong bagay na to kay Atty. Topacio ay malaking tulong din ho sa akin kasi makakaiwas ako sa mga posibilidad ng amnesia, ng Alzheimer. O di ba? Kasi pag lagi kayong may ginagawa and you love your work, ito yung isang magandang bagay na dapat nating laging iisipin. Kung tayo po ay merong mga magagandang nais gawin. Gawin na ho natin habang maaga kasi alam niyo ho, hindi ho tayo bata. Marami po tayong mga pinagdadaanan, marami tayong mga problema, ikaw, ako, sila, di ba? Ganun ho yun. But, kapag masaya ka, huwag mong pigilin ang iyong kasiyahan na makisalamuha sa mga taong may mga malasakit. Yes, may mga tao kasi na walang malasakit, puro hingi ng tulong, kaliwat kanan, puro ganun lang, ay hindi ho po pwede yung ganun kasi tayo po dapat magsikap. Kagaya ho ng ating kinaroroonan ngayon, sikapin natin na makatulong tayo. Kasi alam niyo ho, hindi ho basta-basta ang mga taong narito. Kaya thankful ako sa Panginoon kasi hindi po ako binibigyan ng sakit na ulo, hindi po tayo binibigyan ng problema sa anumang ginagawa natin kasi super ingat tayo, di ba? Dahil sabi nga po, kailangan din ingatan mo rin ang mga sinasabi mo, ang mga binibigay mong mga pahayag, di ba? At lahat nga po dito ay halos talaga puro tama ang iyong aksyon. And thankful tayo sa mga nagtitiwala sa atin, ha? Ang dami nating kaibigan, hindi ko alam kung paano sila magagantihan, di ba? Oh, yun. Ayan. But anyway, guys, ito naman po isang pasasalamat pa rin. Kita nyo, may problema na ako niyan. Pero, nakukwento ko pa sa inyo yung mga highlights ng aking buhay. But anyway, yun nga, eto na. Umalis ako ng bahay. Andun pa rin yung sasakyan. Pag mamaya ay nandyan pa rin siya, siguro, eto na yung panahon na kailangan talagang pukpukin na natin yung ating barangay. Kapag walang ginawa yung barangay, sabi nga po nila, umaksyon na tayo. Talagang umaaksyon naman ho ako. Kaya lang, hanggat maaari, ayoko lang kasi maabala. Talaga nga naman. Kung napag-uusapan, pag-usapan na lang isang problema. Yun, putputan mo na lang, no? Kanina naman, nakakita naman tayo ng MMDA. Eto na naman. Pasensya na kayo sa mga taga-MMDA. Nagugulat lang ho kasi ako. Dapat po wag kayong maglagay ng mga traffic enforcer dyan po mismo sa merong traffic light. Yan. Actually, hindi naman po dapat na kapag sila may kinakausap, kung saan po nila kausapin, doon na lang. Patabihin nyo muna, di ba? Dapat ganun Magkaroon ho tayo ng manner kasi magagalit ho ang head ng MMDA. Dahil alam naman po natin na ang pamunuan ng MMDA, lahat ng kabutihan, lahat ng solusyon, ginagawa ho nila. Wag natin kalad ka rin ang pangalan ng MMDA kung hindi rin lang po natin magagawa ang isang bagay na hindi natin kayang gawin. Alam niyo, malakas ang loob ko magsalita tungkol sa MMDA kasi po, ang asawa ng pamangking ko ay taga MMDA yan. Siya po mismo tita, ano lang po yan, yan po ang instruction sa amin, yung mga ganon. Yung instruction sa inyo, tama, pero mas maganda kung lalo nyo pang gagawin sa mas tamang paraan, di ba? Pag kayo ay nanghuli, halimbawa, patabihin nyo muna. Huwag nyo kausapin sa gitna ng daan. Kasi nagdadagdag po yan ng trapiko. Pangalawa, sa mga intersection, kasi ako driver din po ako, no? Driver din po ako, kaya lang medyo humina na ang aking mga paningin. Kaya hindi na tayo pwede mag-drive, yan. Pwede na lang tayo mag-ride na lang. Yan, kagaya ni Tisay, pa-ride na lang. Hi, Tisay! Tisay Padlan. Yan, talagang gusto niya mag-guess uli. Pero, paano kita maigi-guess kung yung oras mo ay hindi ko oras? Okay, anyway, tayo okay, sabi nga po, ayan. May mga lugar tayo na sana po ay bigyan natin ng disiplina. Yan, kita nyo yung mga guest natin kahapon, ha? Dahil sa kanilang sariling disiplina, sa sarili nila, ay naging
magagaling na bossing na sila, di ba? Isang CEO, yan, si Ma'am Joy, at si Bert naman ay isang magaling na IT. Alam nyo, hindi ho biro na paghirapan yung kanilang mga natatamasa ngayon. At hoping na sila po ay maging bahagi ng ating Yes Yes Show Topacio sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Dahil kami naman po, sabi nga ni Attorney Topacio, kailangan magpursigido tayo para naman tayo'y mabiyayaan ng mas magandang paglilingkod. Minsan kasi mahirap maglingkod kung wala tayong kahit ano, di ba? Kailangan pag naglingkod tayo, meron tayong pangtulong dun sa mga tao na naghahanap ng tulong. Yan. Isang bahagi po yan na nakakaganda. At syempre, sabi nga po, eto na, nako, eto na. Alam niyo ho, kapag kayo ay may trabaho ngayon, ayan, huwag niyong nilalang lang ang trabaho ninyo. Ayan. Halimbawa, kayo po ay katulong. Huwag niyong sasabing lang, katulong lang po ako, wag. Alam niyo guys, minsan kasi may mga ugali tayo na masyado nating minamaliit ang sarili natin. Yan. Never natin gagawin yan. Kasi alam niyo po, ang pagpapaunlad ng sarili natin, dapat lagi nating bigyan ng pansin. Ito kasi yung dapat nating laging isipin na tayo po ay binibiyayaan ng tamang tao, tamang kaibigan, yan, at tamang desisyon. Dapat tayo marunong tayo magdesisyon. Ngayon, kung nag-decide kayo na yan ang trabahong gusto mo, kailangan po, gustuhin natin yung trabaho na yan, kahit yan po ay, sabi nga po, kaagapay ka man lang. Alam mo yung kaagapay, malaking bagay yan. Yung magkaroon ka ng oras para maging katulong o kasambahay. Yan. Hindi na ginagamit yung katulong ngayon, kasambahay na. At ang kasambahay po ay pinakamamahal yan ng mga amo nila. Hindi nyo napapansin, ang kasambahay ay parang kapamilya na rin. Sila po kasi lahat ang umiintindi sa bagay-bagay na hindi na magawa ni nanay, di ba? Ni mami at ni daddy. Siya na po yung umiintindi lahat. At ultimo yung kinakain, di ba? At syempre, tayo naman po ay thankful sa Panginoon kasi binibiyayaan tayo ng maraming tao. Ang problema ko lang sa mami ko, ayaw talaga kumuha ng kasambahay. Matagal ko na pong gustong magkaroon ng kasambahay, pero ayaw po ng mother ko. Ang mother ko po ay mahirap na ikwento. Pero nung siya po'y malakas pa at siya po'y wala pang nararamdaman sa katawan, mantakin ho ninyo ang kanyang salita ay batas. Yan. Meron ho ba kayong mga parent na gano'n? Batas ang salita. Pag sinabi. Yan. Hindi nga ho ako makalabas ng hindi nagpapaalam sa kanya. Ganun ho yun. At, nung ako po'y kumakanta sa mga maliliit na lugar, alam nyo na, yun na po yung bread and butter ko. Nung kumakanta ako sa mga ganyan lugar, hindi po pwedeng aalis ako nang hindi siya kasama. Yan. Ganun ho yung role niya. Talagang, biruin nyo ha, ako po'y nasa kolehiyo na, pero binabantayan pa rin ako. Ganun ang mother ko. Pero ngayon, dahil ako nga po'y napunta sa broadcasting, tayo po'y hindi na mabantayan kasi medyo hirap na rin po siyang lumakad. Yan lang yung moment na siya'y huminto. So, hindi ko po pwedeng basta iwanan ang aking ina, kahit po'y siya po'y at all cost talagang kailangan siguraduhin natin na bago natin siya iwanan sa aking anak. Kasi anak ko siya nag-stay sa bahay ngayon. Palitan kami. Ganun po yung role namin sa buhay. At yung uncle ko, yung pinsan ko, rotation kami ika nga. So, ibig sabihin yung mga tao na yan ay mga lumaki yan sa akin. Mga pinsan ko na mga lumaki sa akin. Kita nyo, nung araw, syempre, pag nag-abroad tayo, marami tayong nababahaginan ng swerte. Ganun lang ho yun. Share the blessing, ika nga. Kaya sabi ko, magkaroon lang tayo ng blessing, marami tayong ma-share sa mga kasama natin. Yun naman ho ang importante, guys. Huwag natin isipin lagi yung para sa atin. Isipin natin, sino at ano ang maitutulong natin. Napaka-importante po niyan. At dapat, dapat, sabi nga walk the talk, 'di ba? Walk the talk. Yan ang lagi ko naririnig sa aking mga ekspertong kaibigan. Kaya ngayon, kumukuha tayo ng mga tamang connect, tamang mga tao, yan. And hoping na magkatulungan tayo dahil alam nyo, marami tayong mga pinasasalamatan. Unang-una, Panginoon, di ba? Huwag tayong makalimot dyan. At ang importante ay meron tayong magagandang balita. Okay, sabi nga po, eto na.
teka muna, hindi magandang balita to. Alam niyo yung price hike? Eto na, hindi ko makalimutan to eh. Umabot tayo sa dilubyo talaga itong price hike na to. Hanggang ngayon nagtataas pa rin, no? Nagtataas pa rin ang mga gasolina. Ito na nga yung 1.75 per liter. Ito, gamit ko to. Ang diesel, tapos 85 centavos per liter sa gasolina. Ngayong araw ho yan mag-uumpisa, guys. Ano po ba yung mga dapat nating gawin kapag ganitong tumataas ang gasolina? Alam nyo, hindi ko maintindihan bakit ho kaya ang mga gasoline station, pag pinupuntahan natin isa-isa, meron hong malaki, meron hong tama lang, merong mas maliit. So, ibig sabihin, hindi sila magkakasundo sa presyo. Iba-iba ang presyo nila. Pero, kakaiba tong gasoline station na lagi kong napupuntahan. Yan. Thankful ako kasi kahit papano may mga gimmick sila na ginagawa na sa kada gasolina mo, may mga punto silang ginagawa. Well, hindi natin madidiscuss kung anong pangalang gas station na to unless makausap natin sila. Diba? Dapat ganun daw Okay, tayo naman po ay merong ilang mga nakikita na ngayon na pwede nating kausapin at maging bahagi ng ating programa. But, tingnan lang ho natin until such time, nakapirma na sila. Dapat ganun di ba? Dapat ganun yung ating mga gagawin kasi tayo hindi talaga tayo masyadong marunong ukol dyan. Anyway, eto nga, grupo ng mga magsasaka na nawagan na ibasura ang RTL. Bakit ho? Yan. Grupo na magsasaka. Pero alam niyo ho, meron akong kamag-anak na talagang mayaman sila. Marami silang mga palabigasan. Marami silang inaani na bigas. Pero noong noong hindi pa presidente ang Pangulong Bongbong Marcos, ay nagkataon na sila po ay eto nga, sabi nga po nila nung hindi pa Pangulo si Bongbong Marcos, galit na galit sila, no? Galit na galit sila sa kanya. Sabi ko, bakit ganyan kayo? Sabi ko gano'n. Ayaw ninyong pagbigyan na maging bahagi siya ng pagsasaka. Kasi nga po, di ba yun yung kanya hawak dati, no? Ang Department of Agriculture. But then, sabi nga po, eto nga, marami na hong nagpapasalamat naman ngayon. Kita nyo ang tao, nakakapagpasalamat lang basta merong ayuda. Pero pag walang ayudang natatanggap, parang hindi sila masyadong thankful Maliho yung gano'n. Dapat, meron o wala, maging thankful tayo. You know why? Lahat po tayo ay nagigising. Lahat po tayo ay nagkakaroon ng maliwanag na paningin, di ba? Tayo po'y dapat merong mga bagay na ipinagpapasalamat sa tuwi-tuwi na. Ang sa iba naman, money talks everything. Well, that's true. Totoo naman po yun. Pero sabi nga po ng ilang mga katoto ko, alam mo, Job, hindi ka nagbabago, sabi nga sa akin. Bakit nga naman hindi tayo magbabago? Ano bang ibig mong sabihin? Ang hindi nagbabago sa takbo ng buhay. Hindi raw ako nagbabago. O talaga, mahirap pa rin kami hanggang ngayon. Talagang ganon. Pero sabi naman niya, hindi na ibig ko sabihin. Meron ka o wala ka, sabi nga nila, ay yun pa rin yung attitude mo. Meron tao kasi, malalaman mo kapag walang-wala. Malalaman mo rin kapag masaya, di ba? Pero ako naman po, ay hindi ho dapat magbago. Ano man ang maging katayuan natin, hindi tayo dapat magbago. Dapat pa nga ipag-aralan natin kung paano natin maiaangat ang buhay ng ating sarili, ang ating pamilya. At hindi lang po yan paano natin mai-share ang magagandang bahagi ng buhay natin. Sabi nga po, lahat ng mali, alisin na natin, di ba? Kaya ako, sabi ko, thankful ako. Malay mo, si Alona, maging manager ko yan. Manager talaga, no? Alam nyo, marami tayong matinong. Ako po, dati rin po na lumalabas sa ABS-CBN. Ako po, dati rin sa telenovela. Mantakin ho ninyo kung ilang taon ako doon. Pero, hindi ko po naranasan yung, yung magandang buhay sa pag-iisa. Yun ang mahirap Kapag nag-iisa ka, mas lalong maraming problema pala kasi hindi mo kaya desisyonan ang sarili mo. Yun yung point doon. So, kailangan po, lagi tayong merong confidante. Yan. Ngayon, supposedly, today sana, I guess natin si Miss Nora Honor, pero
nagkaroon po ng emergency meeting, nagkaroon po siya ng mas maraming priority. Sabi ko, okay lang po yan. Siguro anytime naman, pwede natin siya makadaupang palad. At hoping na mabalitaan natin ang kanyang, ukol sa kanyang sitwasyon ngayon bilang isang national artist. So, mga kaibigan, yan lang po. At magbabalik tayo after ng ating time check. Yan, time check muna tayo sa ngalan po ng ating programa. At magbabalik po makalipas ang ilang saglit. Ang oras po, mga kaibigan, para sa ating update, 11:25 ng umaga. See you later. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yahoy! Nako, eto na naman po tayo. Welcome sa ating Yes Yes Show Topacio. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. At syempre, nako, swerte natin. Meron tayong Yes Yes Show Topacio guest ngayong araw na ito. At ito po hindi na rin po iba sa atin, pero po gusto nating malaman ang ukol sa kanyang trabaho. Ayan. At hindi lang po yan, siya po ay isang napakagandang dilag na kung iisipin mo matured na sa kanyang trabahong ginagawa. But then we have to know about it. At syempre, proud tayo na makasama natin siya dito pa rin sa, sa ating programa ngayon sa ukol sa maraming kakayanan na pwede niyang gawin. Talaga, parang na-amaze ako. Nagulat ako sa kanya. Talagang pinayagan siya. Okay, let's welcome the home radio DJ, Miss Cheska Persia. Yahoy! Yes, good morning po. Dito sa Yes, Yes, Yo, Topacio. Thank you, diba? Ida Guzman, for having me. Diba? Hindi, ako kasi, pag nagugustuhan kong kausap yung isang tao, masaya na ako na makausap siya on air. Thank Lalo you na po. sa programa ni Attorney Ferdy Topacio, ang ating kaagapay. Yan. At hindi lang yan, Cheska, ano ba ang... kasi na-amaze ako sa beauty mo. At hindi Thank lang you, yan. ma'am. Would you mind if I Okay, ask yes, you? How young are you? Very controversial question. Kidding. Pwede namang ipas Hindi, okay lang po. I'm 25 years old po. Ayan, talagang hindi na siya bata, pero mukhang bata lang. Yon. Oo. Hindi, alam mo, nangarap din kasi ako na maging DJ. Talaga, Nangarap din bagay ako. na bagay po sa inyo. Hindi, nangarap lang ako, pero hindi ako napagbigyan. Kasi you know why? Hindi ako malakas. Doon sa in-applyan ko dati. Ganun po, ganun ma'am. kasi yun Kailangan talaga meron kang, yung sa naranasan ko on my part. Pero ma'am, you're still in radio naman po. Hindi man kayo sa FM radio, nasa AM naman kayo. Opo. So. Pero hindi, ang akin lang kasi I'm into music before, no? So, sabi ko, gusto ko rin maging DJ, kaya lang nagkataon. Nung time na yon talagang hindi tayo nagkaroon ng kakilala. Ang hirap palang, makapasok sa mga ganon, di ba? Anyway, ikaw, Cheska, paano ka na get into DJ? The radio, ma'am. Actually po, syempre dito po sa Aliw Broadcasting Corporation, yung ating FM radio arm is the Home Radio 97.9. Yes. And I started po in 2016 as a student DJ. Dito sa home radio. Ang galing. Yes, Ayun, ma'am. maganda yun. Nag-start po ako as a student Kasi nung DJ. student ako, hindi ko naranasan. Imbis na DJ yung napunta ako sa telenovela. So, anyway, napagbigyan naman, naging telenovela din ako. Yes. Matagal-tagal yun sa dulo ng walang hanggan. Opo, diba? kasi ang ganda din naman ng boses nyo, kaya Ay, hindi naman. bagay for telenovela. Hindi naman. Alam mo, minsan tayo trying hard, di ba? But anyway, Cheska, syempre, alam mo naman, ang isang DJ, maraming mga, parang kami rin, di ba? Ikaw, ang iniisip mo, music. Yes. Ano yung mga sikreto mo? Sikreto, pero sabi mo sa akin, Hindi, sikreto mo para mag-release ng isang kanta. Di ba, merong tayong mga piniplay kayo mga music. Yes. Ano yung unang iniisip mo para, ito, patugtugin ko ito. Ano ba? Saan mo ba saan mo kinukuha yung idea na dapat ito yung tumugtog because of that day meron kang tagapakinig na maaaring sila ay ano ba, kasama pa ba yung age doon kung sakali? Actually, ma'am, right now sa home radio, we fit our songs into the theme natin, which is very like classic, slow, perfect for millennials, and of course, binabasa rin po natin sa mga requests ng ating listeners. Kasi meron sila parang
Ma'am, sir, kami ni Daryl, yung mga request po nila sa amin, yun po yung pinapasok ng ating mga ni Sir June DJ po sa ating playlist. Ayun. Ganun pala yun. Yes, ma'am. Kasi ako, minsan pag wala akong ginagawa sa bahay, patugtog lang ako ng patugtog, tapos dumadakdak ako mag-isa. Yeah. Pero iba kasi yung talagang nasa Ito kasing home radio, mula nung nag-umpisa, I don't know kung ilang taon na ba siya? I'm not sure exactly, ma'am. Pero malapit na po ang anniversary natin sa September. Yeah. Ayan, pasensya ka na. Hindi pa ako updated sa sa age ng ating home radio. Yes. But, ito kasi, ang home radio na to, itong FM station na, kahit saan ako pumunta, parang naririnig ko yung niya, yung tugtugan Feels niya. good to be home. Yes. Well, hindi mo na itatanong naging musician din tayo sa panahon ni Ambassador Colonel Antonio Cabang Chua. Oh. No? At siya kasi yung nagpakilala sa akin sa home radio. Pero hindi ako pumasok sa studio. Parang sabi, ito yung home radio namin. Ito yung ganun. Parang pinabisita niya ako sa station mismo. Yes. Pero sa labas lang ako, hindi ako pumasok sa loob. Pero sabi ko, bakit pag nakikinig ako, parang ang imagination ko ay napakalaking station. Ganun noon di ba? Yes. I think the office before is in Makati. Makati pa po. Hindi ko na po naabutan, ma'am. Oo. Ikaw, anong pinaghuhugutan mo ng di ba? Topics, ma'am. Topics regarding to that matter. Okay. Yeah, so actually, ma'am, I love to talk about travel, fashion, beauty, and syempre yung mga events po natin happening here in Metro Manila and yung mga gigs ko din po. So that's what I usually talk about. And the music, of course, ma'am. Yes. So kanina nga lang, I reminded everyone to always use sunscreen, ma'am. Sa sunscreen po kayo. Not yet. Not yet, ma'am. You should. Not yet. Para every day, ma'am, sunblock, because people actually think na parang pag nagsiswimming lang, tsaka dapat nagsa-sunblock tayo. But no, every day you have to put SPF on your face. That's why maputi yung mukha mo, ha? Hindi, kasama yan. Lalo na dito sa atin meron na tayong, may radio na tayo, may TV pa tayo, di ba? Yes, ma'am. So, it's everything. Kaya nga po, minsan sabi ko ako, paano kaya ako gaganda? Nag-iisip-isip na rin ako. Ma'am. Nag-iisip-isip na rin You're ako. very beautiful na po. Pero ma'am, ito, yung mga lighting, pag ganito, diba? harsh lighting actually gives sun damage to your face. Ganun. Yun, Pero, being isang DJ, pwede ko na bang malaman kung ano yung paborito mo mga awitin na usually galing talaga sa'yo, ha? Hindi galing dun sa mga listeners natin. Okay. What I really love listening to, especially pag nasa board work po ko, ma'am, is Shania Twain, ganyan, or Michael Bublé. Very classic sila. And also, it really makes you feel like you're home. Ayun. Ikaw ba'y kumakanta ka rin sa bahay? Kahit sa bahay, diba, ma'am, sa banyo po. Grabe naman. Sa Kasi banyo po, lang? pag dito po baka umulan, ma'am, Kayo, ma'am, diba, do you love, to sing? Yeah, I love singing also. Pero ako naman ang boses ko, kasi panlalaki. Talaga? Frankly, malaki ang boses ko. Ayan. Kaya lang ngayon kasi, dahil ngayon ay internet, alam mo naman ngayon, social media. Yes, social media. Marami kasing restriction, kaya doon ako naiinis sa mga restriction ng mga kanta ngayon. Minsan akong kumanta, nag-record ako sa Japan kasi. Yes, Nag-record ako ng kanta ko. Although, syempre, yan ay -1 ng Japan. Diba? Okay. Pero nagtataka ko, bakit nagkakaroon ng mga sinasabi yung YouTube na ito daw ay copyrighted. Diba? Yes, ma'am. So, sabi ko, ano pakakantahin ko? Hindi naman ako composer. It depends on the Diba? music label that produced that music. If very strict sila on copyright. So, yun po. That's the reason why I cannot sing, no? Ang importante siguro, walang tugtog, kanta ka na lang. Mga ganun, no? Siguro, ma'am, meron naman po, acapella. may mga copyright-free music po, especially the old songs. Yes. Yung mga newer songs, yung mas strict sila on that point. So, kaya lang, That's a kulang fun tayo fact. sa oras. Nakita ko yung oras Ito na naman tayo. Time check na naman ako. But anyway, Cheska, so, mahal na mahal mo ang pagiging DJ mo. Yes, I really love Until my when job. kaya? Until the end. Until the end. Wow. But anyway, tayo magpapasalamat para sa Apo. iyong
guesting dito. At Yes. pwede ko ba siyang makasama sa huling bahagi ng programa? But anyway, siguro mamaya tingnan natin kung papayag yung aking mga CA dyan, di ba? Yes, ma'am. Okay, so mga kaibigan, tayo po'y magta-time check muna. Ang oras po, alas 11:45 ng umaga para dito sa Yes Yes Show, Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, show! Yes, siyempre. Yahoy tayo dyan. At maraming salamat sa ating paalala. Alam nyo, minsan na-amaze ako dun sa mga pinapaalala sa atin. Anyway, yes, yes, show. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman. At magbabalik po ang ating guest ngayon. Yan, si Miss Cheska. Uy, Cheska. Ma'am. Ipaalala mo naman sa amin yung program mo para masubaybayan ka namin. Alam mo, Yes. gustong-gusto namin yung ginagawa ng home radio. Lalo na ngayon, great change talaga. Hindi lang music kasi may usapan na kayo ngayon Yes. Kaya maganda na kahit papano, habang may pinapatugtog, merong mga sinasabi ang mga DJ. Yan. Sige nga. Ayan, thank you po to our Yes Yes Yo Topacio listeners with Ma'am Juvie de Guzman and dito sa DWIZ 882. I'm inviting everyone if you can listen to my show on Home Radio 97.9 FM radio po yan. DJ Cheska Persha from 8 a.m. to 10 a.m. That's Monday to Friday po, ma'am. So, Wow. Kaya kami araw-araw magkikita. yes, ma'am. Magkikita tayo. Magpapang-abot talaga kami. And thankful ako sa iyo, Cheska, kasi ikaw yung batang magbibigay ng inspirasyon sa mga tao dito. At hindi Thank lang you, yan, ma'am. sa mga viewers natin. Saan ka raw humuhugot? Eto nga, meron dito akong natanggap na text. Sabi, ang ganda naman ng boses ni Cheska. Oh, thank you Siyempre. po. Paano ba sa akin? Yes, paano sa inyo, ma'am? Joke yun. Okay. Sabi nga po, ayan, hello daw, Cheska. Ang ganda naman ng bossing. Syempre, pag boses ang pinag-uusapan, DJ talaga yan. Opo, ayan. Ikaw, anong ginagawa mo kapag ikaw paggising mo? Ano yung daily routine mo? Syempre, Yes. nag-iingat ka na ngayon sa boses. sa face mo, sa boses mo, kasi napapanood ka na. So, ano pa? So, ma'am, what I do is every day I put on sunscreen before I put on makeup. Ayun. Yun na po yung parang primer mo, yung sunscreen. And of course, for my voice, when I wake up po, warm water lang. Oh, warm water. Yes, Oo, ma'am. may nagsabi sa akin yung warm water. Anong hinahalo mo sa warm water? Wala po, ma'am. Water Wala. lang po talaga siya. Yan. Tsaka po, umiiwas ako. Dati mahilig ako sa mga cold drinks. Pero ngayon, umiiwas na, ma'am. Kita nyo guys, kapag kayo ay merong pangarap sa buhay, alagaan nyo ang sarili nyo. Yes, Right? take care of yourself. At hindi lang yan, ako naman ang iniinom ko. Ayan, sabi nila, bakit daw? Ayoko baka sabihin mayabang ako. Hindi, ang sa akin lang, ang iniinom ko po guys araw-araw, alagang-alaga ako sa pag-inom ng nilagang bayabas. Dahon ng bayabas. Opo. With nilagang dahon ng malunggay. Very Pinag-mix healthy. yan. Very healthy. At syempre, yung eksperto na nagturo sa akin yan ang regular drink ko. Instead na ako'y magkape. Medyo nalilimitahan ko na yung kape. Pero, umiinom pa rin ako ng kape. Hindi ko maiwasan. Pero, sarap na sarap ako sa naging parang masarap na para sa akin yung aking yung pag-inom ng dahon ng malunggay Yes. at dahon ng bayabas. Bayabas. Why don't you try? Sige, ma'am. I'll try it diba? po. Thank you for the advice. Kasi minsan, naghahanap din tayo ng lasa, di ba? Pag sa tubig kasi. Or hindi naman, ang ginagawa ko yung water with salt. Yung pinch lang ng salt. Dagan ko lang. Kasi ako po'y madalas na merong mga kasama na yun din yung ginagawa nila. Nakita ko, gaganda ng mga boses nila. Ganun lang po yun, guys. At syempre, Cheska, ano ang message mo para sa ating mga listeners and viewers? So, ayan, happy lunch to our viewers and listeners, and also have a great Tuesday and a great work week ahead. Once again po, ako po si DJ Cheska Persha ng Home Radio. Ayan, pwede ba sample? Intro? Intro lang. Anong intro, ma'am? Tingnan ka lang. Sige Sige pa. nga. Home Radio 97.9, it feels good to be home. That song was Home by Michael Bublé. And you're with me, DJ Cheska Persha. Yan, ma'am. Wow.
Oh, grabe. Ang hirap pala. Ang hirap. Parang ang hirap, no? Ang hirap yung ganun kagad sasabihin mo. But anyway, guys, alam nyo po, ito po inspiring. Baka kayo nangangarap din maging DJ. Why not, di ba? Yes, if you have a dream, go for it. Oh, kita nyo ha, estudyante pa lang siya, nandito na pala siya. So, talagang Apo. dream come true siya. Yes, Akalain mo, dito ka nag-training, dito ka OJT, di ba tawag doon? OJT. Para apprenticeship po siya. Apprenticeship, Yes, oo. ma'am. Kasi dati ako yung nagtuturo naman before sa part ng mass communication. Oh, wow. So, at madalas na iimbitahan tayo sa mga university to say something about mass comm. And thankful ako kasi lahat ng mga naging bahagi ng aking konting nalalaman. Yes. Ayan, yung mga nalalaman ko, binabalikan ako at nagpapasalamat sila kasi sikat na sila sa ibang stasyon. Yun Galing lang. naman po. Nakakatuwa. Nakakatuwa kasi naalala si At Juby. At Juby, thank you. Ikaw yung sa akin, ganun-ganun. At thankful din ako sa mga universities na nagtiwala sa atin kasi nga, nagiging guest speaker tayo. At thank you so much sa inyong mga tiwala. No? At hindi lang yan, Cheska, thankful din ako sa'yo kasi magiging inspirasyon ka na ng mga kabataang tulad mo. Di ba? At hindi lang yan, guys. Maraming salamat po sa ating mga ito, ang dami nagparamdam sa akin. Mga awardees yan, the last time na tumanggap tayo ng award, no? Salamat po sa World Class Excellence Japan Awards. Yan. At pasasalamat na rin pinapaabot natin sa buong pamunuan na ating production dito sa Yes Show Topacio. Ayan. At syempre, hindi tayo pwedeng makalimot na magpasalamat sa aking magandang friend. Yan, si News Director Judith Estrada Larino. At syempre, salamat din po kay News Director, Editor, Boss Drew Nasino. Ang ganda ng boses niyan. Type ko yung boses niya talaga. Tech Engineer si Winner Conteino, Jenilyn Rico Hermoso, Ken Sale at si Gil John Reyes. At ang ating broadcast IT, talagang mayabong ang utak nito sa dami ng kaalaman. Yan, si JB Dominguez. Ang ating teleprompter, andyan si Neil Joy Abella. At syempre, ang magandang writer, nandyan po si Jen Patrolia at si Charles. Yan. Laureta. At siyempre, si ating CA, ayan na, si Yasmin Pantaleon. At si Daniela de Guzman. At atabayan nyo, guys, ang mga magagandang usapin dyan sa Bali, Tambayan with Sir Drew Nasino. At ngayon na naman, eto na. Ayan, isang happy birthday para kay Mike Maligat. Tama? Kay Jerry Emma Gilan, yan, DWIC Transmitter, Happy Supervisor, Brando Bulacan, yan. Bando Bulacan, ayan. At hindi lang yan, happy birthday din kay Mike Maligat, ang DWIZ Tech natin sa Naga. Wow. Oy, kanta tayo, Cheska. Happy birthday to you. Happy birthday po. Happy birthday to you. Oh, yeah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Once again, happy birthday to Engineer Jerry. Ayan, Esma Kilan ng DWIZ Transmitter Supervisor ng Obando, Bulacan. At happy birthday muli kay Mike Maligat, ang DWIZ Tech natin dyan sa Naga City. Muli po, sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juby de Guzman. Mwah! I love you all. Bye! Yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo, Topacio!